Ngayon ay gagawa tayo ng profile dito mismo sa isa nating profile. Alam naman natin na merong main profile at Facebook page. And then ngayon, sa main profile natin, pwede na yung gumawa ng another profile natin na walang pinag-iba sa mga Facebook account na nakikita natin. Alamin natin kung posible bang kumita gamit ang another na profile. Yan ang aalamin natin. Let's go! Pumunta lang tayo sa main profile natin. Click mo lang yung 3 dots sa taas. Create another profile sa baba. Kita mo na. And then merong guide dyan. Basahin lang natin. Your real name isn't required. People want to know it's you unless you tell them. So ibig sabihin, pwede kang maglagay ng anong gusto mong pangalan. Interact without hesitation. Dito nga ay malayang-malaya kang makagagawa ng kung ano sa gusto mong sa profile na ito mismo na hindi naapektuhan yung main profile mo. Switch profiles with one login. Ito walang pinag-iba na pwede nating i-switch katulad ng ginagawa natin sa mga Facebook page natin. Halimbawa, tayo ay nasa main profile, click mo lang and then masuswitch ka na sa page mo. Ganito rin ang mangyayari dito sa panibagong main profile mo na galing sa isa mo pang profile. Makikita mo yan, what do you want to go by? Ngayon, pwede ka nang gumawa ng profile name na gusto mong ilagay. Ngayon kapag okay na, nakapag-create ka na ng profile name na gusto mo, so yung profile name na napili ko ay ito, yung reaction video. Ayan, makikita natin, yan na yung profile name na inilagay yo. Then, basta maglagay tayo dyan ng username natin. Then, after mo makapaglagay ng username, click mo lang yan, and then makikita mo yung important profile information. Pwede mong i-edit yung mga settings dyan na gusto mong ilagay. Na walang pinag-iba din sa profile natin kapag gusto nating naka-public, naka-only me, ay pwede rin nating gawin dito. Ito naman sa be mindful of what you say or do, malayang-malaya tayo sa mga sasabihin natin. Dapat rin maging maingat tayo sa pagbigkas natin ng kung anong salita o kaya naman ng pag-post natin ng kung anong mga video or picture. Dito naman sa accessing your profiles, dapat nating tandaan na meron tayong pinakaunang profile na ginawa. Kapag gumawa pa tayo sa profile na yon ng another profile and then Facebook page, covered yun ng pinakaunang profile natin. So, ibig sabihin sa pinakaunang main profile natin ay meron tayong mga access dito sa mga sunod pa nating account. This is how your info is used. Dito nga ay nagko-connect pa rin yung mga information natin sa pinaka main profile natin dito sa bagong gawa nating profile. Some features are limited. Meron nga lang tayong mapapansin dito na limited lang talaga yung ma-access natin, hindi katulad ng pinaka main profile natin. Katulad ng binanggit dito, yung dating, yung marketplace, and yung professional tools. Tulad na nga ng professional dashboard, wala din tayong makikita ang turn on professional mode. Then makikita mo rin, meron siyang pages. And then pagka nag-create ka, ay hindi ka magko-continue. Hindi ka makakapag-create dyan ng page. So, ito yung mga ilan sa ma-access natin kapag gumawa tayo ng profile natin. Swipe down mo lang para makita mo pa ang ibang mga features. So, dito nga sa wall nitong panibagong profile natin ay meron tayong makikitang create reel. Pwede rin tayo dito mag-reels. Hindi lang yan, meron ding stories. And then, check natin tong add friend. So, tingnan natin tong profile natin. Okay naman. Then, ngayon, okay na-explore na natin yung panibagong profile na ginawa natin galing mismo sa main profile natin. So, makikita nga natin na, dito nga makikita natin na wala talaga siyang monetization tools. So, maaari nyo rin tingnan mabuti. Baka naman sa apps ko lang yon at baka dyan sa apps nyo ay pagka nakagawa kayo ng profile, ay meron yan. Pero kapag wala, ay hindi tayo kikita dyan. Pero pwede tayong gumawa ng reels, pwede tayong gumawa ng stories natin. Sana napansin nyo ang pagkakaiba at kung ano yung nadagdag, ano yung nabawas. Don't forget to subscribe for more videos. Thank you so much.